Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin pong pag-uusapan, no? Ano nga ba ang disadvantage at advantage ng paggamit ng marine plywood? Kung inyo pong makikita sa likod po natin ay may marine plywood, no? At yung advantage at disadvantage din po ng paggamit ng plyboard. So sa video po natin ito, tatalakayin din po natin kung saan po sila magandang gamitin, no? Yung pros and cons ng paggamit ng plyboard at ng marine plywood ay ating pag-uusapan sa araw na ito. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. So ayan po, ngayon ito sa ating harapan, no? Yan po yung cabinet dito sa kwartong to, no? So ang ginamit po diyan na materyales ay marine plywood. So, unahin po nating tatalakayin ano ba ang advantage ng marine plywood. So, ang advantage unang-una ng marine plywood, compare mo sa plyboard, so mas matibay po siya, no? Kasi ito nga pong mga plywood na marine plywood, no, ay kumbaga siksik po, no, yung mga ply ng maninipis na plywood na pinagdikit-dikit hanggang sa makabuo ng 3/4 siksik. So ibig sabihin matibay siya, unlike po sa plyboard, no, na parang yung mga bloke lang ng mga kahoy na pinagdikit-dikit tapos parang nilaminate ng manipis na plywood. Ito po kasi buo. So yan po ang advantage niya, mas matibay siya compare sa plyboard. Tapos isa pa to sa kagandahan ng mga marine plywood, no, lalong-lalo na po pag ito ay nasa wet area. Halimbawa po, yung mga cabinet po ninyo sa ilalim ng lababo, no, yung mga hanging cabinet na nasa ibabaw ng lababo, no, sa kitchen, ito po maganda pong gamitin to. Basta po sa mga part na wet area, kadalasan po na ginagamit yan, kung maglalagay ng mga cabinet, kadalasan po na ginagamit dyan ay ang mga marine plywood. So yan po ang advantage ng paggamit ng marine plywood. Matibay, no, pwede mo siyang ilagay sa wet area. So ang isa sa disadvantage nito, no, unang-una ay yung presyo ng marine plywood, no. Mas mataas po ang presyo ng marine plywood kontra sa plyboard. So yun po ang una niya, mas mataas ang presyo. Pangalawa po, kapag may mga marine plywood po tayo na yun nga po, kagaya po ng sinabi ko, alon-alon yung surface. Kaya ito, kung inyong mapapansin, no, dudukuhin po kasi yan, binuo ng pulley top, 2 hanggang 3 mano ng pulley top para yung alon-alon sa surface ng marine plywood ay maitago. So magkakaroon pa kayo ng extra effort, no, dagdag pa sa budget po ninyo, no, yung pagpapa-pulley top. So ito, kagaya po nito, makikita nyo po yan dyan. Ito, sa area na yan dyan, pagka yan po kasi ay na-finish, ang finish po kasi yan ay semi-gloss na lacquer type. Pag na-finish po yan dyan, alon-alon. So, hindi po magandang tingnan. Kaya po, ang gagawin dyan ay binabatakan ng buo ng body filler. So, yan po ang isa sa disadvantage niyan. Isa pa po, kapag kayo po ay gagawa ng mga pinto ng inyong mga cabinet, no, tumatabingi, nabibengkong, kumbaga parang kumukurba yung mga pinto ng marine plywood. Kaya po, kung inyong makikita dito sa project namin, no, nilagyan niya ng liston, no, yan, oh, nilagyan niya ng liston. Ganun din po yan yung sa mga gilid na to, nilalagyan ng liston. Tapos sa mga takip ng, ayan po, yung mga takip ng mga cabinet na yan dito, sa mga takip ng cabinet na yan, nilagyan niya ng liston. Ang purpose po ng liston na yun na ikinakabit, no, yung mga wood edging, ay unang-una para matibay po yung gilid. Pangalawa, hindi po to babaluktot. Kasi ito po, pagka wala pong edging yan, pag walang edging yan, bumabaluktot po ito, no. Shoutout nga po pala dyan sa mga kapatid nating karpintero. So alam na alam ng mga karpintero yan na ang marine plywood ay nababaluktot kapag ginagawang mga takip. Kaya ang
diskarte dyan ay nilalagyan ng edging, no? Para magiging straight ang inyong plywood. Unlike naman po dun sa plyboard, no, na kapag kinat po yan, pag pinadaan mo sa circular, so makikita mo tuwid na tuwid yung pinagtabasan. At the same time, makinis po ang plyboard, no? Yung surface po ng plyboard ay makinis. Dahil nga po plyboard siya, yan po kasi yung parang mga pinagtabasan, no? Yung mga pinagtabasan ng mga kahoy, pinagdikit-dikit tapos kinompress para makabuo ng isang plywood. So, ayan, no? Ito po, marine plywood po ang ginamit dito. Parang yung plyboard po kasi, halimbawa, yung ganitong pong mga pinagtabasan, pinagdidikit-dikit nila na ganyan. Yan, tapos nilalaminate ng manipis na plywood para makabuo ng isang buong plyboard. Ito po kasi buo siya, no? Ayan, no, kung makikita po ninyo, yung marine ply po, buo po yan, no? Hindi po siya yung parang pinagtagpi-tagpi. Yun po ang disadvantage ng paggamit ng plyboard. So, yun nga po, ang advantage nga po ng plyboard, tuwid na tuwid siya, no? Tuwid na tuwid, makinis, at the same time, mas mura po siya compare sa marine plywood. So, yun po ang isa sa mga disadvantage ng paggamit ng marine plywood. Ang isa pa po, pag kayo po ay gagawa ng cabinet, no, tapos halimbawa po nasa ilalim ng lababo, o di po kaya ay mga hanging cabinet na nasa kitchen. So, yung mga area na yan ay prone sa basa. Madalas dyan may moist, no? Hindi po advisable na gumamit dyan ng plyboard. Lagi pong kinakabit dyan, no, ay ang mga marine plywood, no? O di po kaya yung mga PVC board, kasi nga po prone siya sa basaan. Yung ano po kasi, yung mga plyboard po kasi, pag yan ay nababasa, tas lagi-laging nababasa, no, ang nangyayari dyan ay nabibiak. So, nagtutuklapan, yan ang sakit ng plyboard. Kaya, yun po ang pagkakaiba nilang dalawa. Pero, ganun pa rin po yan, no? Nasa sa inyo pa rin po yan ang desisyon kung ano po ang pwedeng ikabit dyan. So, pero ito, kadalasan talaga sa ganitong mga project, ito, mga condominium unit, no? Hindi po nagpapakabit ng plyboard sa mga wet area, no? Maging sa mga common area kagaya nito sa kwarto, hindi po pinapakabitan ng plyboard. Gusto talaga nila lagi ay marine plywood dahil nga po mas matibay ang marine plywood compare mo sa plyboard. So muli mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsama sa aking video. Dalangin ko po na ang video pong ito ay naipaliwanag po namin sa inyo ang mga advantage at disadvantage ng paggamit ng plywood at ng plyboard. Kung ikaw ang magpapagawa, alin ang pipiliin mo? Plywood o plyboard? Muli, ito si Judrius. Thank you and God bless.